Sabi nga nila, kahit anong pilit mong umiwas sa isang taong laman ng puso at isip mo, di mo naman kayang takasan ang tadhanang nakalaan para sa'yo. Kasi kung para sa'yo talaga, hindi ka makakaiwas dahil sa bandang dulo, kayo pa rin hanggang wakas. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Pagkatapos ng subject, nagmadali na ako lumabas para makauwi na ako. Ang kulit kasi ni Benji. Gusto niya akong isama sa kanila. Kaya lang ayoko. Baka magalit na naman si Papa. Kaya ito. Nagmadali na talaga ako at iniwan ko na si Benji. Tapos, nagtago ako para di niya ako makita. Lumis ako ng daan at ayun. Nakikita ko siya habang nagtatago ako. Hinahanap niya ako pero ayoko magpakita. Kasi naman, pinipilit niya ako na isama sa kanila. Kaya ito nung makita ko na siyang tuluyan ng umalis, lumabas na ako sa pinagtataguan ko at eto, uuwi na ako sa bahay namin. At habang nasa biyahe ako, nalulungkot ako. Kasi kailangan kong gawin to para hindi na magalit si Papa sa akin. At kailangan ko din gawin to para sa kapakanan ni Benji. Dahil kapag nagpumilit ako na sundin ang puso ko, baka makulong naman si Daddy David. Kawawa naman si Benji kapag nangyari yun. Kaya kahit masakit, kalimutan ng isang bagay na labis na nagpapasaya sa puso mo. Minsan, kailangan mong isipin ng ibang tao kaysa sa nararamdaman mo kahit nasasaktan ka na. Bakit ganun? Bakit kailangan laging may nasasaktan? Hindi ba pwedeng masaya na lang? Papa, andito na ako. Ang aga mo anak. Nakakapanibago. Kamusta ang pag-aaral mo? Okay naman, Papa. Dumiretso uwi na nga ako. At saka magre-review muna ako, Papa. Uwi ka ako kaya ito. Diretso lang muna ako sa silid ko. Pagpasok ko sa silid ko, isinara ko ang pinto at nahiga na ako sa kama ko. Habang nakapikit ang mga mata ko. At sa bawat sandaling tumatakbo sa isip ko, naguguluhan ako na tila ba hindi ko na maunawaan kung anong nararamdaman ko. Magkahalo na kasi yung kirot, sakit, hapdi, at kawalang pag-asa sa akala kong walang katapusang ligaya. Ang gusto ko lang naman ay ang maging masaya. Pero bakit parang ang hirap makamtan ng isang bagay na hawak mo na pero kailangan mong bitiwan para di ka makasakit ng taong nagpapahalaga sa'yo? Hindi ko na nga namalayang umaagos na yung mga luha ko sa labis na kalungkutan. Pero biglang kumatok si Papa sa silid ko. Kaya ito, pinawi ko yung mga luha ko at agad akong nagtungo sa may pintuan.
Pagkabukas ko ng pinto, nagulat ako. Kasi naman si Benji pala. Akala ko si Papa ang kumakatok. Kaya ito, pinapasok ko siya sa silid ko. Arturo, nawala ka kanina. Ay naku, alam mo ba, miss ka na ni Papa. Ikaw nga ang unang hinahanap niya pagka uwi ko. Kaya lang, sabi ko nawala ka na lang bigla nung uwian na. At saka, Arturo, may dala ako. Galing kay Papa. Ewan ko ba kung ano yan? Wika ni Benji na ito. May ibinigay sa akin. Nakahon ng relo. Arturo, sabi ni Papa, ibigay ko daw sa'yo yan. Buksan mo na lang daw mamayang gabi. At saka, teka lang. Mag-video call lang ako kay Papa. Benji, teka, ayoko. Hala, na-call ko na. Wika ni Benji na ito. Pagkabigay niya na sa akin ng telepono niya, bumungad kagad sa akin ng Papa niya sa video call. Sa totoo lang, na-miss ko bigla yung Papa ni Benji. Napangiti talaga ako habang si Daddy nakangiti lang din sa akin. Kaya lang, bago pa kami makapag-usap, bumukas bigla yung pintuan ng silid ko. At nang makita ko si Papa, agad kong ibinalik ang telepono ni Benji. Arturo, Benji, tara muna dito sa labas. Magmerienda muna kayo. Wika ni Papa. Kaya ito, tinago ko muna sa ilalim ng unan ko yung kahon na dala ni Benji. Paglabas namin, sa sala kami dumiretso. Nandito kasi yung merienda na inihanda ni Papa. Diyos at tinapay at eto. Nandito din si Papa. Kaya tahimik lang kami ni Benji. Hindi nga nagsasalita si Benji. Ako naman ganun din. Di din ako nagsasalita. Pero si Papa eto, nagsalita na siya. Benji, kamusta ang Papa mo? Okay naman po sir. Nasa bahay lang po. Ganun ba? Ikaw ba, kamusta ka naman iho? Okay lang naman po ako sir. Focus lang po ako sa pag-aaral ngayon. Mabuti naman iho at alam mo ang responsibilidad mo. Kumain lang kayo ng madami. Ayaw kong nagugutom ang bisita ng anak ko. Salamat po sir. Napakabuti niyo po. Hindi ka ba galit sa akin, iho? Hindi naman po sir. Bakit niyo po naitanong? Nasaktan ko kasi ang Papa mo. Nabigla lang ako sa mga nakita ko, pero pasensya na sa nagawa ko. Ganun po ba sir? Okay lang po. Kasalanan din naman po ni Papa yun eh. May kasalanan din tong si Arturo. At kung papayag pa lang Papa mo, pakisabi sa kanya na magtungo dito sa Sabado. Bakit po, sir? Baka ipahuli niyo po sa pulis yung tatay ko. Wag po. Iho, gusto ko lang makausap ang Papa mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya ipapakulong. Pero may dapat kaming pag-usapan. Sige po, sir. Sasabihin ko po. Wika ni Benji. Kaya ito,
Natatakot ako. Ano bang binabalak ni Papa? Natatakot kasi ako sa pwede niyang gawin. Kung ano man yung binabalak ni Papa, hindi ako papayag na may mangyaring masama kay Daddy David.